po mga kabayan, si Ate Belin po ay mayroon pong isi-share sa atin. Ayun Ate Belin, yung palang nangyari sa Tacloban case nung bagyo. Nandun pala kayo noon? Oo, nandun. Anong nangyari ngayon Ate Belin? 2013. 2013 yun ano? Oo, isa akong survive na survivor ng Bagyo Yolanda. Ngayon ko lang na Ate Belin. Siyempre, hindi naman ako mahilig magkwento, sir eh. At saka, Isa pala kayo sa mga nakaligtas, no? At saka, rin, parang... Ibig sabihin Ate Belin, no, nung pagtapos ng Yolanda, dito kayo pumunta? Hindi, nandun pa rin kami. Doon kami sa, namin. Ikwento mo nga sa akin, Ate Belin, kung ano yung nangyari doon sa Bagyo Yolanda noon. Ang nangyari doon sir kasi hindi kasi talaga namin din-expect na mag-tsunami. Siyempre, hindi ko nga gusto lumika sana noon pero nadala ako ng mga kasi mga anak ko nga. Ang sir, anong nangyari sa buhay ko? Hindi ko alam. Nakakaya ko ba yung 4 nga bata nga nga buhat-buhatin saka yung 4 pang na bata nga na-survive ko nga hinihila na ng malaking alon. Ibig sabihin Ate Belin, marami kayong naligtas na buhay noong panahon. Marami sa time na yun sir kasi ako sa lahat nga sa sobra 50 kami piraso. Ang iba na ako na lang nasa babaan natira. Kasi tulungan-tulong ko sa mga bata nga kuha ko tulong doon na pinang-ano ko doon pinang-aagay sa taas. Abot ko doon sa taas yung yung mga bata. Tapos siyempre nung nasa evacuation center kayo noon. Sa time na yun parang akong binigyan ng lakas ng loob at saka lakas ng katawan kasi hindi ko nga na-expect bakit nakaya ko yung mga 4 na bata, malalaki na eh. Saka yung 4 na bata na hiligtas ko sa dinadala. Ano po yun, nung nag-storm surge na po noon? Nag-storm surge na sir kasi ang pinakamalakas talaga nga ang taong 3 alon. Lampas, niyog talaga sir ang... Nakita niyo po talaga ang pangyayari noon? Oo, nakita kasi siyempre doon kami sa pangyayarihan. Ano nangyari niyo tabi? Gabi, di ba? Gabi nangyari yun? Gabi, 5 o'clock. Nang mahapon? Nung umaga. Nang umaga? Pero madilim pa ang panahon na yun. Kasi nung una kasi sir, putik ang dumaloy. Pangalawa, unti-unti nang lumaki hanggang pangatlo ng alon, yan ang lampas niyog na talaga. Kasi yung buti nakalikas po kayo? Nakalikas kami sir, kahit papano, pero yung kapitbahay namin talaga nga 4, yun sir ang talagang dito ang 2 nakaligtas, puro bugbog sarado ang katawan. Sugat-sugat, puro lahat, sugat-sugat. Akala mo kung pinangbugbog. Tapos ang 2 kong kapitbahay yang namatay. Hindi sila nakaligtas. Sila ang talaga... Pero naka-evacuate din po yun? Hindi? Ang mga pamilya yung pamilya na yung namatay, ayun ang tinulungan ko. At saka ang 2 pamilya, yung natulungan ko ang mga anak niya. Kasi tinatangay na ng alon. Siyempre, malakas ang impact ng tubig eh. Opo. Mabuti na lang kay naaagaw ko, nakaganyan ko kaagad. Pag ginampas ng alon yung mga bata, nakukuha mo? Parang hindi ko nga talaga sir na-expect talaga yung... Buti po, hindi po kayo nadala ng alon. Ay, parang binigyan na lang yata ko sir ng lakas at saka nung... Hanggang saan po sa inyo yung tubig noon? Ay naku, lampas nga sir, tubig sir, ganun sir. Yung sa'yo, siyempre, naglalangoy ka? Oo, naglalangoy. Naglalangoy. Lahat sa 50... Buti hindi ka na nadala, siyempre, yung alon pag ano yun? Ay kay... Nasa loob ka ng evacuation center noon? Oo, sa loob ako ng evacuation. Palutang-lutang na yung mga tao doon? Tapos, basta sir, sa time na yun, hindi ko talaga ikalain nga bakit binigyan ako. Baka ako yata ang binigyan ng lakas ng loob, saka lakas ng katawan nga. Mahiligtas ko sila kasi ganyan naman talaga ang ugali ko talaga. Mahilig magtulong sa kapwa natin. Kahit, yan nga, hindi na siguro ako yayaman kasi mahilig nga ako magtulong. Ano ka ba? Siguro kayo talaga pinagpala ng Panginoon Diyos na matulungan namin dahil marami kayo naligtas na tao. Kasi galing naman talaga ako sa sa charity of missionary of charity kasi ako galing sir. So bali, hindi ako pwedeng gagawa-gawa ng kwento, magsisinungaling. Hindi niyo na po nabilang kung ilan po ang inaligtas noong mga panahon na yun. Basta 4 na bata ang naligtas ko. Bukod lang sa 2 kong anak at saka 4 nga karga-karga ko. Yung 4 na bata yung... Oo, nakarga-karga ko. Ilang bata yung karga-karga mo nakalik? 4. 4? Kasama pa yung anak mo? Kasama kong anak ko. 2. Yung dalaga ko. Siyempre naglalangoy po kayo noon. Nakayanan niyo maglangoy. Hindi ko nga talaga sir. Baka wala talaga may maniniwala nga sa kwento ko na yan. Kaya hindi talaga akong masabi nga magsisinungaling ako. Sus, Ginoo ko sir.
Siguro sabi ko lang, hindi ko talaga yun puro kalimutan yung nangyari. Ay, hindi mo na talaga makalimutan yun. Hindi ko din makakalimutan hanggang buhay Hindi, ako, sir. siyempre, tapos na po nangyayari yung TV. Buti yung tinulayan nyo ay mayroong second floor, may taas. O may nakaakyat lang na sa may kisame. Sa may kisame o bubong? Sa may... Sa kisame kasi ang beam niya, paderman, doon nasing akyatan ng mga mga Buti may daanan, pataas, pa kisame. timing lang, sir. Nabutas yung isang kisame ng ganyan, isang ganyan, square. Doon sila ng na dumaan. Nag-akyatan. Oo, nag-ising akyatan. Lahat ng tao nandoon sa may Nandun kisame. sa taas, ako na lang nasa baba. Ang dalawang matanda na sabit na lang doon sa dingding. Buhay naman. Nabuhay ang dalawang matanda hanggat na ito nga matanda nga ako nga hinahanap-hanap ng namatay noon eh. Ilan natibilin yung taong nakaligtas doon sa kisame? Palagay nyo nung... Mga dala ng mga bata, 50 peraso. 50 piraso lang kayo nun. Pero yung mga nadala ng alon sa baba, Dala na doon sa kahit paano naman sa health center nga inahawakan na namin. opo. Walang may natangay. Kaya naano ko kaagad, nakuha ko kasi ang 4 na bata kaagad. Buti naman po. Oo, naligtas ko sila. Ay di ba, siyempre nangyari na po atibilin yung ganon. Eh yung paano pag yung gumuha yung tubig, bumalik na sa dati yung tubig? Wala. Maraming kita yun talaga yung mga patay. Maraming mga patay, sir. Marami. Sari-sari, bata, mga maliliit pa. Nakikita. Kita mismo, personal. Personal mismo dyan. Kahit mga... Anong ginawa lang po sa mga patay noon? Binuldos lang nila. Nilibing. Binubuldos na lang? Kasi sobrang dami, sir eh. Hindi Kita nyo talaga? Ano talaga? Oo, personal ko na nakikita yung marami yun. Lalo na doon sa may Astrodome. Sa Astrodome, ano po nangyari doon? Marami rin yung mga patay din doon sa Astrodome. Halos lahat yung patay naman doon. Bakit po ay walang taas? May taas, matangkad. Kasi ang alon nga, sir, malampas nga ang niyog. Ang tatlong alon. Tatlong nyog. Oo. Ano yung magkasunod yung alon na... Sunod-sunod kasi ang alon, sir. Ang pangatlang una, putik muna. Tapos pangalawa hanggang na nagtaas hanggang ng taas na. Tapos talagang ginanyan talaga ang alon. Ay, grabe ang tubig po, kasi talaga. Oo. Kita nyo yung alon na pagkampas doon sa Ang kwento ng kapitbahay namin nga naligtas sa 4 sa kanila, Opo. lampas niyog talaga yung pangatlong alon. Yan ang nakamatay sa dalawa yung kasama nila. Ay nag-evacuate kayo doon na po kayo sa mismong bayan. Oo, hindi bayan, barangay lang namin. Barangay lang. Sa health center. Lalo na kaya doon sa mismong bayan po. Di ba nasakop din na ata yun? Hindi, sa bayan, walang problema. Mga sira lang yung mga doon. Ang malapit sa mga ilog, dagat, doon ang nadali. Dali talaga. Oo, nadali. Tsunami talaga dati yung Tacloban Leyte. Grabe pala ng experience na Ate Evelyn. Ngayon ko lang nalaman niya. Survivor pala kayo sa Yolanda. Subalit dati yung nagsishare talaga ako ng nakaranasan ko sa buhay ng ganyan. Meron ako naliligtas, meron pa ko karga-karga nga bata, mga bata. Hindi talaga, marami na tulong. Merong nag-interview sa inyo na sa case na gano'n? Oo. Doon sa akin. At nga, di nila talaga na-inspect nga, na-believe sila sa akin nga bakit nagawa ko. Pero sir, sabi ko, hindi ko naman na-inspect yan nga, binigyan talaga ako ng lakas ng loob sa lakas ng katawan nga, nahiligtas ko mga bata. Baka malay natin nga, akong binigyan ng misyon. Sabi ko gano'n nga, makakagawa na ako ng ganyan kasi galing magod talaga ako sa missionary of charity. Pagtulong sa mga mga mahihirap sa mga batang inabandon nga walang mga magulang. Yun din po ang naging. Subalit nagawa ko yun sa missionary charity kasi ako hindi man lang kayo nagdalawang isip talaga noon. Halos kasi kahit siyempre, buhay din po nakasalalay doon, di ba? So, siyempre, nagawa ko yun sa mga bata dahil alam ko naman sa buhay ko nga parang inabandon rin ako sa buong ng panahon, di ba? Sabalit, nagawa ko rin sa nai-apply ko sa ibang mga tao nung nagawa ko dati ng mga panahon. Grabe nakakatuwa naman si Ate Evelyn. Marami pa lang nailigtas na tao. Marami pang mga nakaranasan ko sa buhay. Kung baka tutululuha ko, pinipigilan ko lang. Ang galing naman ni Ate Evelyn. Nakatuwa ako sa iyo, Ate Evelyn, dahil ngayon mo lang nakwento yan. Oo, sir. Hindi naman kasi ako mahilig talaga. Buti nakapagtsikahan ako kay Ate Evelyn hanggang sa nakarating po doon sa topic namin na ayun, yung nag-interview mo kasi ako sa kanya at tatanong ko siya kung yun, galing sa anak yung sa Leyte, ganyan-ganyan. Tapos, yun nga, tinanong ko kung naabutan niya yung Yolanda doon. So, nandoon pala talaga siya. Survivor ako ng Yolanda. Tapos, nung pagkatapos nun, tsaka na kayo pumunta din sa Maynila.
Matagal pa, sir. Paano po yung pagkain nyo noon, di ba? Nawalan talaga. Biyernes ng wala kaming kain. Ilang araw kayo walang kain noon? Nakakain na kami Sabado ng hapon. Ay, Biyernes nangyari yun. Biyernes ng umaga nangyari. Opo. Sabado ng hapon na kami nakakain na nanghingi lang kami doon sa naging kapitbahay ng hipag ko. Opo. Doon na, nakakain na kayo. Yung isang Tupperware, dalawang pamilya kami. Kahit na 3 subo lang. Okay na. Dalawang pamilya kami na naghati-hati sa isang Tupperware na ganyang kanin. Kahit walang ulam, sige lang, makasubo lang. Inuuna ko lang yung mga anak ko makasubo lang. Kami, wala. Okay lang sa amin kapag hindi kami kumain. Parang... Ano yun? Di ba may asawa ka dati, Ate Bilin? Oo, papa nila ng mga anak ko. Kasama? Oo, kasama pa kami nun. Ano ba, naghiwalay po kayo noon? Wala kami dahil nga sa mga something kasi dasinggiro kasi dati kaya din kayo. Kayo magkasama lang time oo, nga panahon na yun. Taga Leyte talaga mismo yung pangasawa mo dati? Taga Samar. Taga Samar. Oo. Tapos lumipat lang kayo ng Leyte? Doon na pinanganak ang 3 kong anak. Galing naman na Ate Bilin, Proud ako sa Ate Bilin na marami kayong natulungan na mga tao na naligtas ng mga panahon na yun. Ay, oo naman, sir. Saka bukal yan, sir, sa puso ko. Saka, kaya yung binalik sa'yo yung binalik sa'yo ng Panginoon Diyos, yan na. Ito na, yung bahay nyo na yan. Natulungan namin kayo. Ayun na nga, sir, sabi ko, wala. Yun ba yun ang kapalit? Sabi ko gano'n. Yun ba ang ipinalit sa akin nga? Marami akong natulungan ng mga panahon ng mga bata pa ako. Tapos ngayon ako na naman tinutulungan. Sabi ko gano'n. Galing, parang binalik lang din po sa'yo ng Panginoon Diyos kung ano yung mga nagawa mo. Kahit hindi ko man hiningi sa inyo yan, yung bahay bigla na lang dumating, di ba? Oo, bakit bigla na lang dumating. Saka hindi ko naman talaga in-expect talaga yun eh. Saka hindi ko naman yun masabi nga humingi talaga ko sa inyo personal, pero ako naman kusa naman talaga dito pumunta din na bigla man lang rin akong sabi nila ate dati. Napupunta na may tutulong. Ayan. So yan po mga kabayan, nag-share lang po si Ate Bilin na isa po pala siyang Yolanda Survivor. Ayan. Maraming salamat Ate Bilin sa pag-share mo ha. Sige, at least yung mga fans mo, yung mga tagahanga mo na nanonood, ay may karagdagan silang kaalaman tungkol sa iyo. Ayan. Marami pa. Marami pang chika daw. Sige po. Naranasan ko sa buhay. Kung nag-edad na ako ng sobra 40. Maraming salamat din sa pag-share mo ha. Ayan. Sa kabutihan din na pagtulong mo doon sa mga natulungan mo. Ayan po mga kababayan.